So ito yung ano, yung ipapalit ko na pang-seal dun sa may gap ng mga aircon. Kasi dati ang ginagamit ko styro. Tapos yung isang binili kong aircon, meron siyang kasamang ganitong foam, parang ganito. So sabi ko mas magandang ipang-seal ng gap to kasi ano to flexible. So susukatin mo lang yung gap ng aircon, tapos ikakat lang to. Tapos yun ang ipang-sisil ko dito sa loob tsaka dun sa likuran. So ito nabili ko to sa sa online kasi wala akong makitang ganito. Dito sa amin sa online binili ko yung pinakamakapal tsaka pinaka-dense na na pores. Kasi may mga ganito na mas malalaki yung pores niya. Kasi ginagamit talaga to sa pang-filter ng aquarium. Pero tingin ko pa yung gamitin to doon pang seal ng aircon. Tika binyo ha. So ito na yung kinat ko. Yan, nilagyan na natin sa gilid kasi medyo malaki yung space nito Magkabilaan. Yan. Tsaka dun sa taas. Yan. Yan. Kumpara sa styro, mas okay ito. Kasi mas mas flexible. Pwede mo siyang isiksik para wala talagang gap. Yan. Tapos ang advice din ng mga naglilinis, ang advice ng mga nagme-maintain ng aircon, sabi nila, mas okay daw nalagyan na lang ng ganyan. Yung iba daw kasi, nilalagyan pa ng parang sealant, paikot. Yung iba pa nga daw, sinisemento nila to. Ngayon, pagka kailangan tanggalin kasi lilinisin, nahihirapan yung maglilinis. Kasi kailangan pa ilang baklasin yun para mailabas lang tong aircon So ang mas advice nila lagyan ng ganyang foam or ng styro. Sa labas naman ganun din. Ito na yung kinat ko. Lalagay lang natin yan dyan. Tapos ipupush-push lang natin. Yan. So ito na yung labas, no? Lalagyan na natin ng foam, paikot. Yan. Tapos yung isa, ganun din. May foam na din siya paikot. So yan. Pag umulan yan, kahit malakas, hindi na yan papasok dyan. Tapos madali pang tanggalin yan. Pag lilinisan, hihilain mo lang yan. Tanggal na. Pag nalinisan, ibabalik mo lang. Yan. Ayos na.